Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila is a Feel Good Tuesday. Hi, partner. Yes, ilang tulog na lang, partner. Kaya nga, tutugtugin na natin yung yung Christmas song ng Tambalan, di ba? Ang bilis lagi ng nating panahon. tinutugtog yan at syempre kailangan pa bang i-memorize yan? Si JMC. Magpaparamdam muli. Jose Marichan is waving. Isipin mo yun, August 30 na mga kabisyo. And 2 tulog na lamang sa Pilipinas. Pasko na ito. Correct. Totoo yan. OMG. Grabe, Ang no? bilis ng panahon. Ang bilis talaga ng panahon. Ang bilis ng pagtaas ng gasolina, pagtaas ng diesel, pagtaas ng krudo. Yan, diba? Yung sweldo, ang tagal tumaas. Diba? Yan yung reklamo natin. Pero ang bilis talaga ng panahon. Totoo yan. Totoo yan. Isipin mo dati kang small, ngayon XL ka na. Kaya ang bilis, nga, no? Totoo. Dati ang waistline mo, kung anong edad mo, di ba? Nung 20 ka, 20 din ang waistline. Nung 40 ka, 40 na din. At hindi mo yun namalayan, di ba? Sa sobrang bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon eh. Makikita mo rin yan sa makikita mo rin yan sa mga anak mo eh. Totoo yun. Diba? Yung parang feeling mo, iniluwal mo pa lang. Parang feeling mo, breastfeeding days mo pa lang. Naalala mo pa lahat ng mga takot mo nung infant siya. Tapos ngayon, tingnan mo, pala sagot na. Ang bilis ng panahon. Dati respeto ka. Ngayon sinasagot-sagot ka na, 'di ba? Totoo 'yun. Jumojowa na rin ngayon. Kaya nga dati may gatas sa labi, ngayon nako, hindi ko alam kung ano nandiyan sa labi. 'Di ba? Ang bilis. Oo, time flies mga kaibigan, no. Sobrang fresh na mga memories ng mga tayo ay nag-aaral pa, partner, 'di ba? College days ko, ang dami ko pang pwedeng matandaan, maibalik na alaala, pero 40 na pala tayo, 2 dekada na pala yung nakalipas. So, simula nung natapos tayong mag-aral. Tama. Diba? Simula nung nag-high school tayo, na tayo, 25 years. 25 years na pala yun, ang no? nakalipas. Samantalang totoo, no? Meron ka pang mga naaalala. Pero alam mo, partner, ang isa sa mga na-realize ko, sometimes pala, yung mga negative feelings or parang insecurities mo ng high school, parang hindi naman sa I don't think, sometimes, ano bang hirap kasi English. Gusto ko sa English eh. Hindi ko maitawid-tawid. Teka lang. Inumuna ako tubig. Sometimes minsan. You know. You get it? Pero okay lang, gets na naman namin noon. Basta nung ikaw ay nag-aaral pa. Oo, hindi. Ang gusto kong sabihin, meron tayong mga negative feelings. Like for example, insecurity. For example, ng high school na sometimes, feeling ko lang, hindi naman ako sure, bumabalik talaga siya. Ewan ko kung gets mo yung sinasabi ko. Yung bumabalik siya or it doesn't really go away. Siguro, alaala na lang siguro. Hindi. Or paano? Sundot na alaala. Sundot na alaala. Yung ba? Parang ang lalim ng gusto kong sabihin. Tapos sundot na alaala lang yan. Huwag ka mag-alala. Sundot na alaala. Pero anyway, tama din. Sundot lang yung parang bigla mong, hindi, ganito. Para may sundot kasi hindi ka nagde-dwell. Siguro, tama. Ano lang yan, pahapyaw. Pahapyaw ba? Dumaan na alaala. Kaya ang alaala kasi, di ba, memory lang siya. Pero parang, ewan ko, gets nyo, sana mag-gets nyo ako. Nag-gusto ko itawid, hindi ko siya maitawid. Paano ba yun? Yung parang feeling ko, you don't really get over it. Kaya, okay. Sige, ang punto ko dito, sadali. Ang haba ng intro. Sadali, paano ko ba? Hindi, ang punto ko. Sulat ng kabataan. Siguro. 2 words. Siguro, partner. Greek tayo, Greek. Salitang Griego tayo. Hindi, pero ang sinasabi natin, let's make yung ating school life, especially the growing years. At lahat naman, growing years, hanggang ngayon naman talaga, nag-grow tayo, yun nga lang,
paano tayo eh. Palaki, oo. Ano yun nun? Pahalang, palapad. Pabilog. Yan. Growing pa rin tayo. Pero mahalaga yun eh, yung years in high school and college. Kaya nga, siguro ang punto ko lang dito na kung halimbawa ikaw yung tipo ng bubuli ka, ganyan, hindi mo alam kung ano yung posibleng maging epekto doon sa taong yun. Kasi kahit pala tumanda na siya o ilang dekada na yung lumipas, na ang bilis lang, yun naman pinag-uusapan natin, partner, na ang bilis lang, hindi mo pa rin siya fully makakalimutan. Yung time na ikaw ay binuli, o parang ganon. Ikaw yung binuli, ikaw yung ganon ba? Parang mga ganon. Parang siguro ganito, explain ko na nga ng maigi. Noong isang araw, nag-uusap kami ng mga kaibigan ko. Sorry na po dun sa may mga tambalanista akong mga kaklase noon. Nagsasorry na ako agad-agad. So, pinag-uusapan namin yung tungkol sa pag-attend ng reunion. Okay. So, pinipilit ko siyang mag-attend. Reunion nyo ito nung high school. Kasi Okay. 25 years na kami, partner. So, pinipilit ko siyang umattend. Tapos, ang sabi niya, something like, hindi, okay, sandali. Hindi kasi kaya ako nahihirapan kasi syempre ayoko naman mag-reveal ng too much. Alam mo yun, ayoko mag-over kwento or over information. Wag mo na kayo makinig. Hindi. Turn off your radio. Hindi. Hindi naman sa ganun. Okay, so meron akong kaibigan na talagang kung sa success rin lang ang pag-uusapan, talagang bonggang naging successful. As in talagang yung she was average. Kasi may ganun eh, 'di ba? May ganun naman talaga na hindi ka nag-excel nung nag-aaral kasi nagulat lahat na parang parang ganun. Totoo ba naging ganito, 'di ba? Yung mga ganun. So, average lang, minsan umaabove din, pero sakto lang. Hindi yung mga tipong matatandaan mo kasi siya yung pinakamagaling or siya no. So, nung nakagraduate na siya, naging bongga talaga siya, as in super duper bongga. Pero for some reason, isa sa mga rason kung bakit ayaw niyang umattend ng reunion was it's like high school all over again. And reading between those lines are siguro yung parang feeling ko, ito yung sinasabi ko, na parang kahit na pala gaano ka ka-successful, sometimes hindi mo nakakalimutan yung insecurities mo nung araw. Yun kasi kaya sabi ng isang kong kaibigan, yung ito nga ng kaibigan natin ayaw niya parang ito yung nararamdaman niya, paano pa ako? Kasi yung isang kong kaibigan, sakto lang naman din. Hindi naman yung parang, kasi yung isa bumongga talaga Tapos yung isa, okay naman din, pero sakto lang. So ang point niya, parang ito nga umalagwa ng bonggang-bongga, medyo may pagkasyokot sa pag-attend. 'Di ba? What more pa ako, may ganun siya. Tapos na-realize ko, partner, nung first ever na reunion namin, ayokong umattend. Parang 10 years lang yata 'yon. Tapos yung boss natin, sinabi ko sa kanya 'yon. Sabi ko, Sir Willie, parang ayokong umattend nung reunion namin. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi makikita ko dun yung mga kaklase ko na parang kinainggatan ko kasi ang gaganda nila. Alam mo yun, yung mayaman talaga sila. Yung kasi hindi naman pulingin sa inyong kaalaman, lagi naman namin kinikwento ni partner, 'di ba? Na hindi naman kami lumaking mayaman. Baka si partner lumaking siya mayaman, pero ako hindi. Baka i-deny mo. Alam mo, napagtatanto yan, unang basihan kutis. Yan. So halata, okay. Confirm yung kay Chuper. Lumaki sa hirap. Kutis na lumaki sa hirap. Lumaki sa dumi. Yung hindi na airconan. Di ba? Nakapagkain ng aircon talaga namang kinikilabutan, lamig na lamig palibasa, hindi sanay. Yan. Pangalawa, maliban sa kutis, baskil. Yan. Oo nga. Yung mga mayayaman, parang wala silang, hindi nababasing kilikili nila. Ano po bang gamit yung deodorant? Mas mahal po ba? Ganon. Marami pang ibang mga indikasyon at pagpapatunay. Yan. So parang sabi ko noon, ayoko po mag-attend kasi wala lang, parang makikita ko na naman sila, tas ano kaya itsura nila, yung mga ganon. So parang na-realize ko na may mga insecurities ka pala, na parang kahit na you look at it positively, kasi lagi ko naman yung kanikwento na kung hindi naman siguro kami, kung super yaman kami, feeling ko na mag-aaral na maigi, 'di ba? Parang gano'n. But my motivation really was hindi na nga kami mayaman, hindi pa ako makinis, hindi pa ako matalino. So ano na? Yun yung motivation ko, 'di ba? Parang kulang na nga sa ibang aspeto, hindi pa ako magiging matalino, 'di ba? Parang ang pangit naman 'di ba? Parang sobrang redundant naman, hindi na nga maganda, hindi pa mayaman, hindi pa makinis, kasi hindi pa matalino. Ano na? Kaya pansinin mo, yung mga matatalino hindi sila maganda.
Kasi alam nila na kailangan nilang bumawi. Charot. Sa ibang paraan. Sa ibang paraan. So anyways, balik tayo dun sa that particular conversation. Tapos sabi niya sa akin talaga, nung boss natin, bakit hindi ka a-attend? Sabi niya, you are freaking Nicole Yala. Gumanon siya sa akin. Oh. Sabi niya, you are the number one. And yung time na yun, partner, talaga namang super landslide victory yung Love Radio. Manila, talaga namang bonggang-bongga, ganyan. Tapos, it was really the height of the tambalan. Talagang, pag sumakay ka ng jeep, pag hindi mo siya natapos yung tambalan at sasakay ka ng bus, kami pa rin. Pagbaba mo, bibili ka ng yosi sa tindahan, kami pa rin. Yun yung time na yun, wala pa social media. Yung radyo napakalakas at ang Love Radio sobrang lakas. Kasi ngayon social media na MP3, Spotify, parang tawag doon? Hati-hati na. Multimedia. Multimedia na. Noon kasi talagang radyo, oh my gosh, radio stars, parang ganon. So, yun yung sabi sa akin ng boss ko. Sabi niya, umattend ka. Sabi niya kasi, daming pwedeng ipagmalaki sa'yo. Tapos, ako syempre nagpilit na naman ako mga kabarkada ko na umattend para ganon. Tapos, yung unang nakita, umattend na lang din ako pero with so much hesitation, partner, ha? Na parang feeling ko, kasi feeling ko talaga pag reunion, parang pasiklaban ng mga tao. Parang ganon, na parang may ganon pala na, kahit na, hindi naman sa pag-angat ng bangko, pero na kahit na pala meron ka na rin kahit papaanong napatunayan, minsan babalik sa'yo na yung insecurities mo, may ganun pala talaga. And that's negative, Correct. Negative, evil yung ganon. So, you do your best para to get over it. So, edi umattend pa rin ako with much hesitation. Ibig sabihin, may sobrang pag-aalinlangan ng pag-a-attend, 'di ba? Ganon. Tapos yung una kong nakita pero bihis na bihis, no? Oo, pero hindi masyadong pinaghandaan. Pero ang kintab-kintab. Ang kinang-kinang. Galing sa parlor. Ang kinang-kinang. Yung parang atin talaga ng JS. Hindi, pero party naman. So, pwede mag-ayos. Oo, pwede mag-ayos talaga. So, parang ganun. Okay, so umattend ka. So, umattend ako. Tapos yung unang-una nakita ko, partner, na bumaba sa sasakyan, ay yung kaklase namin na sobrang ganda. Yung, nasa book ko yun Nasa book natin yun, partner Yung yung sabi niya, tama na yung pagkain ko ng cake niya. Ewan ko kung natatandaan nyo yun. Yung sabi niya, tama na. Na-mention mo din siya nito lang recently. Yung basta meron siyang baon kasing cake, basta dun sa mga hindi alam, may baon kasi siyang cake. Tapos parang feeling ko kasi noon, mayaman lang yung may baon na cake. Tapos naka-foil pa. Di ba pang mayaman naka-foil? Okay. Hayop, naka-foil. Naka-foil. Yung classmate mong may baon pero nakabalot sa foil. Correct, di ba? Mayaman. Yung foil parte, yung kapiraso niya nilalagay ko sa ngipin, ginagawa kong braces. Di ba yung mga ganun? Tapos, kuha ng cake niya. In fairness naman, nag-share naman kasi siya. You want to try, ganyan. Tapos, kuha ko ng kuha. Tapos hanggang sa na-realize, inubos ko na. Sabi niya sa akin, tama na. You're eating it all. Parang ganun. Pati yung foil kinain na. Sayang. Makita niya nasa ngipin na rin. Sayang. Ginawa ko ng braces. Actually, parang hiningi ko nga yata yung foil. Sarap. Tapos pag-uwi mo ng bahay, iniyayabang mo sa mga kalaro mo. May braces na ako. Up and down. Nakakalurky. So, yun, siya pa yung una ko nakita. Okay. Pero yung insidente na yun, partner, yung cake experience na yun, grade school. And I'm sure she doesn't even remember it. Pero meron siyang sugat na ibinigay sa akin na hindi ko maintindihan na parang kahit na ako na si Nicole noon, parang feeling ko nakakalurky talaga. May ganun. Wala lang. Parang speaking of pero actually tama yung boss natin. Kunyari, 'di ba, kung ikaw yung tipo ng estudyante or tipo ng klase ng individual nung high school or college na hindi pinapansin na feeling mo ikaw yung parang someone who is full of insecurities, halimbawa, 'di ba? Tapos after graduation, nagkaroon ka ng maayos na trabaho, umayos ang buhay mo, nagkaroon ka ng achievement sa buhay. Well, the more reason na umattend ka talaga ng reunion at isampal mo sa kanilang lahat na hindi ka dati pinapansin. Tapos ngayon, asin talagang pipispisin mo sila ng achievement mo. Ganon? Parang hindi ako ganun mag-isip Pero hindi ko talaga yun naisip, partner, at all. Di ba? Pag dati peke lahat ng dala kong gamit, ngayon totoo na lahat, ilabas ko lahat to.
Nakakaloka. Di ba? Mga ganon. So kung magkakaroon ka lalo ng ng mas maraming dahilan para umattend kasi alam mo sa sarili mo na mayroon kang narating sa buhay. Meron palang may pwedeng ganon Yes, pero ako yes, partner, hindi ko talaga siya naisip as such. Okay. Na parang mas nag-linger yung insecurity Oo, na diba? nariwa yung sugat ng kabataan. Correct. Actually, partner, hindi naman nila ako sinugatan eh. Yung parang feeling ko, gets mo, wala silang ginawa sa akin. Ibig ko sabihin, yung lang situation that I was in, ibig sabihin, alam ko talagang hirap na hirap kami noon. Yung mga ganong mga eksena. Tsaka hindi rin ako yung hindi naman napansin. Kasi nga sabi ko nga sa'yo, kung hindi ka na nga mayaman, hindi ka pa maganda, dapat maging matalino ka, 'di ba? Hindi pwedeng hindi ka matalino, guys. Maiaral nyo po 'yan. Pag alam nyo medyo kulang kayo sa itsura, iaral nyo po 'yan. Bawi-bawi din. Pero yun nga, partner, 'di ba? Yung sinasabi mo tama naman eh. 'Di ba? This is the time for you to shine, ganun. Pero for some reason noon, talagang hindi siya nangibabaw sa iyo, no? Hindi siya nangibabaw sa iyo. But I still attended. And then, partner, when I got there, parang they were merong part of the program, they were recognizing yung mga people na mukhang umokay. Tapos I was so surprised na tinawag nila ako, parang dalawa lang kami. Na parang, totoo ba? Bakit? Yung para bang so ibig sabihin na, Kabisyo, parang kung nakakaramdam ka ng parang mga ganyan mga negative feelings, hindi lang ikaw yan. May mga taong akala mo, 'di ba, they have all the confidence in the world, pero wali pala. Or kulang. Or tinatamaan pa rin pala ng mga insecurities, 'di ba? Kasi sa tingin ko sa boses ko pa lang di mo maisip insecure ako eh. Parang imposibleng isipin. Pero kapag ka natatandaan ko lang, yung yung sinabi mo, sundot na alaala, yan. Di ba kapag ka ganyan, naaalala ko lang siya na medyo wali ako talaga nung high school. Parang may ganun akong feeling. Ano lang siya, very current lang sa akin ito partner, kasi magta 25 years na kami sa October eh. So ulit, mag-reunion ulit kayo. Itong host October. Host ako, yun. So parang di mas maraming chances na di ba, to na prove yourself. maganda doon. Hindi naman bagay. Hindi bagay. Siguro kasi partner naging ewan. Di ba, mas maraming chances to prove yourself. Totoo yun pero hindi Pero ako am not to prove it Hindi Parang hindi talaga. Lang, yung isipin mo partner recent yung convo namin na gano'n na it's high school all over again. Very recent, as in last weekend. Gano'n lang, mag-a-attend ka ba? Sige na, kasi kailangan magpagawa ng uniform. Kulang na yung oras kasi naka-uniform kung ano yung uniform na high school, papagawa mo yun ulit. Parang mga gano'n. Sabi ko, sige na, ako na sabi ko, i-order ko na kayo sukat ko, bahala na kayo kung di magkasya sa inyo. Kanya-kanyang adjust na lang to. Yun na nga. Pumayag na lang din. Pero yung, isipin mo yung isa sa mga rason kung ba't hindi sila pumapayag. Kasi it's like, ayan na naman, it's high school all over again. Siguro alam mo yung makikita mo na naman yung mga tropang sila lang yung mga kakinis. Yung mga diba may gano'n, yung mga nun. angat na angat, ganyan. Kasi for some reason, angat pa din naman sila, hindi man sila bumagsak. Sa kagandahan, ganun pa din. Di ba na-maintain nila? Feeling ko, most of the time naman yung mga angat na angat, na-maintain naman nila eh. Paisa-isa lang yung parang, ano nangyari sa'yo? Di ba? Hindi eh. Pero most of the time, na-maintain nila talaga yon. Ang dumadating din sa reunion, yung mga dating wali, tapos umaangat. Pero yung dating mga medyo angat, na nila may maintain nila yun eh. Correct. Ganun. Wala lang. Hindi ko alam kung anong point nitong usapan na to. Sharing lang. Kung ikaw yung tipo ng dati, tipo ng tao dati na punong-puno ng insecurity, tapos may napatunayan ka na sa sarili mo along the way. And then yun nga, mas marami kang dahilan para umattend kasi nakagain ka na ng confidence. Yeah. 'Di ba? Yun eh. Ibig sabihin na na-overcome mo na yung insecurity mo dati. Kung hindi man, at least nabawasan na siya. 'Di ba? Hindi, pero sundot na lang siya, partner. Sundot na alaala. 'Di ba? Binalik lang ng panandalian correct, yung memories na yun. Pero ito na lang din ang isipin natin sa mga mag-a-attend. Huwag kayong matakot. Not because payabangan ito or kung ano man. Kasi lumipas na naman ng panahon eh. Marami sa atin ang nag-mature na. Kami nung huli naming reunion, ako nakita ko din yung kaaway ko nung elementary na talaga nagsasapakan kami doon sa playground. Ang kapal naman ng mukha mo mapagsapakan ng patpating ka nung elementary.
Ang tibay. Oo. Ang tikas Diba? mo naman. Oo. Nakikipagtulakan ka, ha? Oo. Okay. Ang Tas may payat-payat mo nun. tas may mga ano pa kami nun, ha? May mga back up pa kami nun. Wow. Pag ako nadehado, ikaw susuportahan. Yung mga ganun. Yan. Oo. Yung dahil ang away na yun, nagsimula sa garden. Mga ganun tipo. Pero nung nagkita kami ng reunion, ang sarap nung tawanan namin kasi ibinalik namin yung memories na yun. Na maganda pala. Alam mo, Oo. okay, I get your point. Parang yung Oo. perspective, pwede kasi yung perspective, hindi pwede. Talagang totoo. Yung perspective mo is different from the perspective of others. So, ibig sabihin, while kung feeling mo parang ang nega nung emotion na Nung yun, experience na na yun experience, yung pala dun sa kabila, wala lang. Oo. Diba? Posible talagang wala lang. Diba? Yung mga ganon. Correct. Natawang-tawa Totoo kami yan. na parang dati nagbubulihan nga lang tayo. Tapos ngayon, grabe, no? Parang, yung, alam mo yung bawat detalye ng kwento nung nakaraan namin. Sinira mo nga yung tsinelas ko nun eh. Mga ganong tipo. Tawang-tawa kaming lahat. Diba? Pero diba, iba-iba eh. Para dun sa sinira yung tsinelas, dala-dala niya hanggang sa paglaki. Diba? Pero dun sa sumira ng tsinelas, wala lang pala sa kanya. Or worse, hindi niya naman natatandaan. Oo. Diba? Meron kaming isang kaklase din na grade 1 kami, siya yung nagpupo sa classroom. Okay. So syempre, tandaan naming lahat yun hanggang sa lumaki kami. Syempre, amoy bulok na itlog yun eh. Kasi pumasok pala siya ng na masama yung tiyan. Oo. So hindi niya napigilan yung sarili niya mapupo sa salawal niya, sa shorts niya. Okay. Tapos nag-reunion kami, binalik talaga niya. Siya yung nagbalik mismo, tawan-tawa kami. Ginamit pa yung microphone. Ako po yung classmate yung dating pumupo sa sa classroom. Tawan-tawa talaga kami na kumalat pa talaga yung hanggang binte. So imagine mo. Sumirit po siya hanggang binte. Umabot po hanggang tuhod. At habang kinikwento niya yung sa stage, tawan-tawa talaga kami na parang, di ba, sa halip na, yun yung sinasabi natin, sa halip na mag-dwell sa kanya yung bad memories, yung sobrang nakakahiya, nung kinuwento niya yun, tawan-tawa talaga kami. Ang sarap balikan lahat, isang storya pa lang yun. May classmate ka rin, di ba, tinutuso mo ang baho ng tenga. Pero ang ganda niya na ngayon, 'di ba? Mga ganung klase ng kwentuhan. Kaya masarap umattend ng reunion. Maraming mga alaalang hindi maganda at magaganda na masarap balikan. At the feeling ko wala namang walang discrimination or kung ano pa man kasi lahat tayo nag-mature na. Isipin mo 30, 40 years old ka na. Alang na makipagsapakan ka pa doon dahil may away ka pa simula no grade 1. Oo nga naman. Wala diba? nang Wala na yun. Lahat yan diba? pagtatawanan na lang natin. Sundot na alaala, ika nga ni Chris Super. Kahit yung mga mag-ex dati, magkikita ulit yun. Tama, tapos wala na lang sa kanila yon, di ba? Pwedeng maaaring magtoksuhan, ganon, pero hanggang doon na lang din talaga kasi nga nag-mature na. Totoo. Di ba? Ang punto lang din, dahil pasukan na naman ulit talaga, di ba? Let's do our best to be good in alam mo yon, yung maging mabuti po tayo sa kapwa po natin estudyante. Kasi hindi po natin alam kung if they will really get over it eh. Yung inaway mo sila, tinulak mo sila, sinabihan mo sila ng hindi maganda, 'di ba? Baka dalhin kasi nila yun hanggang paglaki. Correct. So, alam mo, ang pinaka bottom line dito, hindi lang sa mga kapwa mo, kaklase mo, o kaya kapwa mo estudyante, kundi life in general, no? Let us be kind. Kasi hindi natin alam kung ano yung posibleng maging epekto nung sasabihin mo, excuse me, magiging sasabihin mo, 'di ba, sa kanya. Pwede niyang dalahin decades after. Nag-umpisa tayo sa tambalan na sinabi natin, ang bilis ng panahon. Hindi natin namalayan, 25 years out of high school na pala tayo. 'Di ba? Ang bilis eh. Totoo. 'Di ba? Yun talaga. So, ang punot dulo to end it, let's be kind. Yes, be good, be kind. Be good and be kind kasi hindi mo alam yung magiging effect nito nung sasabihin mo dun sa tao, baka dalhin niya hanggang sa maging magulang siya, hanggang sa deathbed niya, 'di ba? Yung sinabi mong hindi maganda. So let's be kind. At may laban siya na hindi mo alam, kaya be kind. Yes. Salamat na marami sa pagtutok sa amin sa pagpapatuloy ng Facebook Live. Ang ating Fanscan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yon! Love Radio. This portion Hanga ni Nicole Yala. Chris Chuper!
Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Ikaw, kabisyo na pabibo kahit Friday. Wow! Kinakarirang trabaho, kinakarirang pag-aaral. Very good naman yun. Kung ganun, ibig sabihin napaka-positibo ng outlook sa buhay. Career always. Tama, sipag-sipagan. Yung iba kasi pag Friday wala na, inuubos na lang yung oras, tamad-tamaran ng eksena, pero ikaw. Oh, di ba? Bibong-bibo. 6 a.m. pa lang gumagawa na ng report. Taray! Eh di good for you. Lagi kang busy, lagi kang masipag, di ba? So Friday na po at lagi namin na itong sinasabi mga kabisyo na natatapos din ang buong working week. Tama. Natatapos din ang buong school week, natatapos din ang stress. So smile ka na dyan. Pasasaan ba't mamaya uwi tayo pare-pareho? Correct. Bukas, Sabado, gigimik na naman. Tama. Lalamyerda ka na naman. Oo, di naman kaya kung wala kang pang lamyerda, makakapag-rest sa bahay, magpakabatugan, matutulog, di ba? Ganun lang yon ha. Stay happy today, kabisyo, ha? Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2007. Ano po ba ang dapat kong gawin sa biyanan ko? Nako, Naman. dyan sa biyanan na yan. Masyado pong nangingialam. Kahapon po, bumisita siya sa bahay namin. Hindi niya po nagustuhan yung kulay ng kurtina namin kasi masyado daw madilim sa bahay. Tapos, hindi niya rin po nagustuhan yung pagluluto ko. Dahil yung pork chop po, mukha pong, hindi po daw kasi mukhang pork chop. Paano daw po ba naging pork chop yun? Eh, hindi naman ako magaling magluto. At least, di ba, nag-effort, Nicole and Chris? Sa totoo lang, ayoko naman talaga magluto at feeling ko hindi yan requirement. Anyways, ang nakakainis pa dito sa biyanan ko, kung makahingi sa asawa ko, akala mo may patago. Galit na galit si galit na galit si hugot ni Lalim ng maugat yung hugot mo. Ang lalim. Ano po ba dapat kong gawin? Eh, ayoko naman deadmahin kasi mahal naman po siya ng asawa ko, di ba? At nanay siya ng asawa ko. Gusto ko siyang respetuhin pero nakakainis na talaga. Thank you, Tambalan. Hi, Tanghenyo. God bless sa inyo. Okay. So, kumusta naman yung mga Ay, ako wala kasi akong problema, partner. Sabihin Ako na, para sa akin, maganda talaga from the very beginning pinaghandaan mo na yung pagpapakasal. Kasi pag pinaghandaan mo yung pagpapakasal, ibig sabihin makakabukod ka. Correct. So kung mga may paminsan-minsan na pumupunta yan para sumita-sita, paminsan lang yun. Kasi kung halimbawa hindi ka bumukod, nandyan lang sa tabi, Ay, nakaw! Maya't maya, umasa ka. Oo. Paratrating ka. Parang Armalite ang bibig ng biyanan mo. Walang humpay yan. Lalo pa pag yung tirahan, yung compound na isang buong Oo, pamilya. that's nandoon lahat. Tapos ikaw yung outsider, ikaw yung bagong salte, di ba? Oo. Ikaw lang yung ikaw yung bago doon. Hirap Papakisamahan nun, pa nila yung ugali mo, madami silang mapapansin tungkol sa'yo. Kaya dapat talaga, una pa lamang, paghandaan yung pagpapakasal. Hindi yun yung basta-basta. Yung, it doesn't matter kahit hindi na malaking bahay agad. Basta ang mahalaga dito, nakabukod kayo. Hindi naman sa masamang ugali ninyo na ayaw nyo nang wala na kayong pakialam dun sa dati niyang family. Hindi ganun, ha? Mabuti na yung sigurado. Kaya lang. Kaya lang feeling ko it will lessen a lot of problems and a lot of complications. So hindi ko alam kung nandyan lang ba sa malapit yung biyanan mo kaya maya't maya niraratrat ka o paminsan-minsan lang. Kasi ako para sa akin, hayaan mo na yung paminsan-minsan. Oo, Kasi, pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga na lang ang gawin mo. Kung diba, minsan lang naman siya sa bagay, siguro iniisip mo dito, minsan na nga lang siya dumating, niraratrat pa ako. Diba? Papansinin pa lahat kasi sumasama ang loob mo. Pero hayaan mo na lang, at least minsan lang din naman. Tama yung sinabi mo, partner, na kailangan ng paghandaan. So, isa sa klaseng paghahanda ang gagawin mo, kilalanin mo yung biyanan. Kapag medyo alam mong Armalite ang bibig niyan, medyo pag-isipan mo muna kung pakakasalan mo yung lalaking yan.
Hindi, ang paghanda dyan Yun talaga yun. girlfriend, boyfriend mo pala mo na. Kapag alam mo, sasagutin ko ba ito? oo. Pag-aralan mo na yung Di ba? Ganito. Parang katulad lang, di ba, minsan you also have to consider daw bago pagpakasalan ng isang tao yung kanyang medical history. Uy, totoo yan. Ako, Oo. sinabi din sa amin ng teacher namin dati. Oo, dati alam mo sinabi yan sa akin. Sa atin may nagsabi din sa atin yun nung hindi pa tayo may edad. Yung mga bata-bata pa tayo, tapos ang hilig nating jumowa. Basta hindi ko makakalimutan, laging sinasabi yun, oy ha, Nung una hindi ko pa naintindihan, tingnan mo yung medical history. Kasi parang ako, nauwirdohan naman ako, okay, bago tayo mag-date, diabetic ka ba? Meron ba kayo history ng hypertension? Meron ba kayo ng history ng depression? Diba? Pero in a way, kung talaga, kasi pakakasalan mo yan eh. Correct. It will run in your blood, kung ano man yung mga sakit, diba? Kaya nga, diba, kapag ka nagpapacheck up, laging ang tanong, may history po ba yung family ninyo? Ganyan. Totoo yan. So, yun yung mga pwede mong i-consider. Bukod dun sa medical history, tama kayong dalawa, yung ugali ng biyanan. Mga parte ng paghahanda yan, wag basta-basta sabak ng sabak, nakakalurke. Oo, natatandaan ko para sinabi sa akin sa amin nung teacher ko dati, yun nga tama, medical history, lahat historical background ng asawahin mo. Family, ano yung lahi nila, sila ba lahi ng mga kulot? Kung ayaw mo ng mga kulot at allergic ka sa mga Correct, kulot, diba? pag-isipan mo yan. Halimbawa, alam mo, ang pangarap mo magkaroon ng mga anak na mga matatangkad. Tapos nakita mo yung mga ninuno, gasolito lang ang height. Ang liliit lang, 'di ba? Mga bansot lahat, 'di ba? Huwag mo na din. 'Di ba? Huy, kasi ang pagpapakasal is ang palibasa nowadays, kung sino na lang magustuhan mo, makiskisan mo, 'di ba? Feeling mo she's the one, he's the one. Pinag-iisipan niya. At yung sinasabi natin kasi nabanggit nga ni partner kanina, yung paghahanda. Ito yung mga kailangan na dapat mong paghandaan. Totoo yan, historical background kailangan mo yan. Correct. Kung halimbawa man nakita mo na medyo may ugali yung yung biyanan. Ang part na pero mahal mo naman yung lalaki, 'di ba? Ang part na paghahanda mo naman is yung pagtanggap. Na kailangan mong tanggapin na may magiging ganito kang makakasama hangga't buhay yan, 'di ba? Tama. Hindi mo naman pwedeng i-wish na sana makunin na siya kagad ni Lord. Pero yun ang paghahanda ay sa sarili. Sa sarili mo na kailangan mong tanggapin na ito na siya at may ugali talaga siya. Pag nasipat mo na halimbawa, yan yung ugali na maging biyanan mo. Paghanda mo na pagpagkasal nyo, bukod kayo kagad. Bukod agad. Nako, kapag ganito yung biyanan na maraming lahat lagi sinisita lahat. Nako, kung nakatira sa Quezon City, uuwi ako Quezon Province. Para malayo, hindi basta-basta makakadalaw. Diba, sa bagay, gets ko naman eh. Halimbawa, ikaw yung tipong basing on yung hugot. Yung tipong gusto mo na, may mga tao kasing gusto nila na madilim. Yung halimbawa, yung mga blinds nila, dark. May gray. Yung ano tawag doon? Blackout. Blackout curtains. Diba? At shala kasi yun eh. Social kasi mga sa hotel lang ginagamit yun. Sa mga bahay, gusto natin yung parang panabing ng lamok. Tama. Diba? Yung sa mga hotel, yung talagang makakapal na blackout curtains na hindi mo alam kung umaga na o gabi. Correct. Ganon. So, feeling ko gano'n yung gusto mo. Hindi gano'n yung nanay nung ano. Iba ang taste ng biyanan mo eh. Gusto niya yung mga dilaw. Yung mga bulaklakin, gano'n. Yung alam mong yung usual. Yung typical Filipino na bahay. Diba? Tapos ikaw, kung bagong kasal ka, syempre, minsan talaga, yung pork chop, nagmumukhang hindi talaga pork chop, diba? Kaya, mukhang pancake. Oo. Diba, may mga ganun talaga. At sasama naman din talaga yung loob mo kapag ka may sumita. Pero ako nga, para sa akin, kung paminsan lang naman, pasok sa isang tenga, labas na lang sa isang tenga. Kasi wala kang magagawa, nanay, nung ng asawa mo. Ganito diba? na lang ang isipin mo, Kabisyo. Baka isipin mo, one-sided tayo, magalit sa atin lahat mga biyanan na nakikinig ngayon. Wag naman. Bawat tao, may kanya-kanyang kiliti yan eh. Meron yan. So kung feeling hindi mo naman, ngayon, she's not all that bad. Yes. So yun yung dapat mong alamin. Ano ba yung kiliti ng biyanan ko? Ano ba yung mga bagay na gusto niya, na kaya kong sakyan? Kasi alam mo, it will be easier if you're friends. Yes. Kasi again, wala ka naman magagawa eh. Lalo pa kung halimbawa, mahal na mahal ng asawa mo yung nanay niya. Nanay niya yun. Tama. Kahit sa mo pagbalik-balik na rin, pagtatanggol niya pa rin naman yan. Diba? Kahit papaano. Saka sa batas din, nanay mo na rin din Oo, yan. nanay mo na din. O, diba? So, pagtanggap na lang din talaga. Because otherwise, sasabihin ng biyanan mo, hindi kita tatantanan. Correct. Rarat-ratin kita hanggang maisipan mo maghiwalay kayo ng anak ko.
Alam mo yung pinaka-technique lang dyan sa mga taong masusungit, yung mga tipong ganyan. Recognize mo lang sila palagi. Oo, Parang padating pa lang. recognize. Ay, Ang ganda mami. mo, Yung mga mami. tipong ganun, tuwa na yan sila. Sa bagay, tsaka pag may matanda na, minsan kailangan lang ng Subukan mo. pagpapansin eh. Ito, very effective talaga na strategy pag may nakita kong masungit. Unahan mo na, ay boss, kamusta? Ma'am, kamusta? O kaya bulahin mo. Yan. Ang ganda ng Plastikin mo sa madaling salita. Plastikin mo na, di ba? Ang ganda ng pagkaka-pedicure sa'yo ngayon. Kasi kahit ano na lang. yung mga tao na yan na naghahanap ng recognition lang yan. Kaya sila nagkakaganyan. Totoo yan. So, pwede nga yung isa yun sa mga strategies na pwede mong gawin. Hanapin ng kiliti o kaya medyo bula-bulahin. Actually, hindi mo naman bula-bulahin. Paraan kasi yun para makuha mo yung loob ng biyanan mo. Correct. Try mo muna subukan. Baka naman kasi wag kagad, umaalma ka kaagad. Huwag kagad nega. May mga paraan naman Correct. para maging friends kayo. Malay mo magkasundo din kayo. Di ba? Ikaw isa sa mga paboritong anong tawag doon? Manugang. Oo, ay nako, bongga yan kapag ka-favorite manugang Ay, ka. nako. Minsan, yun naman yung kagandahan dyan kapag ka ikaw yung favorite na manugang, parang ikaw yung mas tinuturing ka pang anak kaysa sa tunay na Kalaban. anak. Diba? Diba? Pero good, mas Kontrabida maganda naman yun sa mga eh. Pero di ba mas maganda yun yung nasa good side ka ng isang tao kaysa nasa bad side ka ng tao. Correct. Kasi mabigat dalhin yan eh. At pag nagkataon yun, kunyari, ikaw yung takbuhan ng biyanan mo, every time na may problema siya, sa'yo lalapit kasi nga, paborito ka eh. Alam niya ikaw yung maaasahan. Naku, pag nagkahatian ng mana, ikaw ang Nako, pinakamalaking parte. Yan yun eh. Malay mo, kumuha yan ng insurance dati. Oo. Ilagay ka na dun sa mga beneficiaries. Hindi natin masasabi, friend. So, di ba? Dapat ganun ka It eh. pays to be good. Correct. Kapag ka mabait ka, nabibiyayaan. Di ba? Nakatanggap ka pa ng mana. Kaya nga. Sabi ko nga, maging beneficiary bigla sa sa insurance. Ang benefits sa mga matatanda na, yung mga 70, 80 years old na, nako, milyones na yan. Sana, hopefully. Oo, di ba? malay mo. Hindi lang sinasabi sa'yo, ang dami niyang investment sa mga stocks. Oh, hindi natin masabi. nako. So, kailangan pakabait na, di ba? Ganun yun. Hindi, try to get in at her good side first. Tama. Bago mo isipin na siya na yung pinakamalalang tao sa buong mundo. Buwisit, nandito na naman siya. Bakit dumalaw na naman yan? Naamoy ko na naman yung pabango niya. Nandito na naman yung demonyita. Gising na yung demonya. Kesa ganon, yung thinking mo, di ba? Subukan mo lang na Intindihin din. Intindihin. Again, tapos kapag ka ginawa mo na lahat, tapos in-exert mo na lahat ng effort, pero ganun pa din siya, nasabi na yata namin to noon, kausapin mo yung asawa mo na baka naman yung nanay mo. Pwedeng bawas-bawasan yung pagiging maldita. Kasi nakakairita na siya eh, di ba? Sabihin mo, malapit-lapit na rin siya. Sana Oo. magpakabait Oo. naman siya. Sabi nga ng mga pare, kapag kaganyang edad na dapat active na sa church, huwag na siya punta ng punta dito. Doon na lang siya magpaka-active sa church. Doon niya i-exert lahat ng effort niya, di ba? And dagdag ko lang sa'yo, ate girl, huwag kang mawala ng loob kapag halimbawa, kinomentan niya yung how you handle the household, o kaya how you cook. Kasi every day naman is a learning process. Saka, dalawa naman kayo nagdesisyon dun sa kurtinang yan. 'Di ba? Sa kulay ng pintura na yan. So, Dapat wag mo sinabi masyadong mo, damdamin. ma, yung anak niyo po ang pumili niyan, hindi ako. Yan. Bakit akong inaaway nyo? Maldita rin pala. Kasi yung mga ganyan sa mga ganyang edad namin, wala na magawa sa buhay. Wala yan, na eh. Siyempre, yung titingnan na makikialam ka na lahat. lang doon sa iba. Correct. Hindi, tsaka mas sensitive na kayo. So, pag pinatulan pa namin kayo, 'di ba? Parang hindi makakabuti. At saka maaaring paraan na lang din nila yon para isipin nyo, nandito naman kami, pansinin nyo naman kami. Minsan nagsusungit-sungitan na lang, Tama. minsan nagdadrama, nagpapa-importante sa madaling salita. Tingnan mo, pa-importante lang pala. Pa-importante lang pala si Madam. Kaya nga sinasabi ko rin, dapat i-recognize mo yung Oo. presence. Kasi tama. for all you know, wala namang nakakausap na. Lahat ng Diba? mga anak kasi may kanya-kanya ng pamilya rin. Correct. Ang mga Totoo. friends niya, baka patay na rin din. Sa grupo nila, isa na lang Tama, siya natitira. Diba? Natatandaan ko ganun kapag ka-reunion ng yung parang grand alumni homecoming. Oo. Malalaman mo talaga kung ano yung mga lumang batch kasi paunti na ng paunti. May hawak ng tarpaulin eh.
Pag mga year, ba, 2016, yan. Dami, puno-puno pets, ingay ang babata, di ba? Kapag ka nandun na sa 70s, talagang isa na lang. Isa na lang yun nandun sa pila. Nakakaloka talaga. Kinuha na yung iba. So, kasi mali mo, ganun din. Di ba, trying to understand your biyanan. Wala naman na siguro makausap. Naalala ko dati, meron akong kaibigan na ganyan. Sobra talagang Ito na feeling naman niya. yung mga kaibigan na chinichismis niya. Sobrang pinupunti niya talaga niya. Alam niyang wala siyang ginagawang masama. Alam niya namang mabait siya sa asawa niya. At ginagawa niyang responsibilidad bilang may bahay at bilang nanay ng mga anak. Pero yung biyanan, talagang pinag-iinitan siya lagi. Hinahanapan ng mali. Bakit daw? Hindi ko alam. Siguro talagang mainit ang dugo sa kanya. Okay. Ang sabi namin, hanapin mo talaga yung kiliti niya. Nagkataon na balo. So, baka naman kailangan ng ng kiliti. Ng kiliti talaga. Ng literal nakikiliti. Nangingiliti. Oo. Diba? Kailangan ng didilig ng tigang na lupa. Kailangan diba? bubudbud ng pichi-pichi. Baka. Talagang malangisan. Oo. Manyugan ang natuto yung pichi-pichi. Kasi for all you know, di ba? Ano pa siya eh. Alam mo yun? Parang able eh. Oo. Kasi feeling ko talaga. Imagine ko. Dati siyang tokwa na siya ngayon. So tuyot na siya. Puro narnibal pang itim na. Diba? Ganun, pero able pa din. Ibig sabihin able. Kalakasan able to love. Able to feel kilig. Able to ballroom nga Able to ballroom. At dahil yun talaga, sobrang mahilig siya mag-Zumba partner. Mahilig siyang mag-ballroom. Ang ginawa nitong kaibigan ko na to, alam ko na ang kiliti mo. Yan. Bibigyan kita ng DI. Totoo yan. Hindi na pumupunta sa bahay nila. Hindi na sa pinupunteriya. At ngayon, isa na siya sa mga paboritong manugang. Diba? Tingnan mo. Kasi araw-araw may kasama sa bahay na DI. correct. Ikaw ang naging paraan. Diba? Ikaw ang naging susi para manyugan. Ang pichi-pichi. Yung pichi-pichi. Oo. Diba? Ikaw yung naging paraan para magkaroon siya ng kasi when you become a senior, yung all of a sudden yung wala kang trabaho, wala kang pagkakaabalahan, syempre maghahanap, able pa yung mind mo. Tingnan mo nga si Enrile. Diba? Gusto pang tumakbo. Ilang taon na siya? 94 diba? na. 94. Paano yung biyanan mo na kunyari 61 lang, 62? Naku, talagang magpapanyug pa yan. Ibig sabihin, magpapalana. Pipigaan ng lana. Ibig sabihin, kayang-kaya niya pang pumoment, kayang-kaya niya pang mag-decorate, kaya niya pang zumumba, bumallroom. Tama. O mayroon pa talagang asim, di ba? So wag mo iparamdam sa kanyang matanda na siya kasi mo-offend siya doon. So iparamdam mong malakas pa siya. So bigyan mo ng ka-date. Yan, pwede. Kung balo ha. Kung hindi naman balo, wag ka nga dyan. Ibang mabuting aspeto ng buhay niya yung tingnan mo. Basta look at her good side. Kasi lahat naman po ng tao merong good side. 'Di ba? Kahit gaano kasungit, 'di ba? Ang isang tao, meron niyang may kilitiya na kapag napasok mo talaga, wala, pag natumbok mo, she will forever or he will forever remember you kasi natumbok mo yung kiliti niya. Importante Doon na lang tayo sa aspetong yun, wag na tayong nega. 'Di ba? Dapat lablan. Oo. Tiisin mo na lang yung papaminsan-minsang pag-comment. Nangyayari talaga. Tatanda ka rin. Yan yung lagi sinasabi sa akin. Tatanda ka rin. At pag hindi mo rin nakasundo ang binan mo o manugang mo, talagang World War III to. Kapag kaganyan. Correct. Hanapin mo ang kiliti. Importante yun. Tama. Isang malaking check ng pink na ballpen. Sa lahat ng mga kabisya natin na kaantabay, maraming salamat po. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate. GB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto
Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Post mo, partner, kamukha mo si J-Lo. Oo, Latina. Sino J-Lo? J-Lo after the accident. J-Lo matapos ma-confine, mga Oo. Si J-Lo na nagko-COVID. dahil sa diarrhea. Tuyot na tuyot, mga ganun. Oo. Si J-Lo na nagkaroon ng maraming problema. Si J-Lo na pagod, mga ganun. Oo. Si J-Lo na hinagard. Oo. Si J-Lo na pinasahan ng napakaraming trabaho. Ayun, yun yung itsura ko nung nasa Abora ako. Alam mo, partner, siguro talagang madami pa din talaga yung takot. Isa lang talaga ako sa mga confident. Isa lang talaga ako sa mga malalakas yung loob na, hindi lang sa malakas ang loob, kundi gusto kong tulungan ang ating tourism department. Yes. Naging ambassador. Hindi, pero totoo naman In fact, alam mo bago ko i-share yung parang nag-experience ko sa Bora, meron ako nabasa na isang article na may mga ibang mga hotels and mga yung mga getaways na yung mga places, partner, na nag-o-offer sila ng murang halaga for staycation for a month or more. Wow. Kasi 'di ba halos lahat work from home. So parang yung isa nakita ko, nag-offer siya sa Zambales ito, partner, isang resort, tapos ang in-offer niya is for a very low price, ganito yung accommodation for a month. So kung ikaw work from home ka, let's say single ka, work from home, independent ka, tapos gusto mo ng bagong anong tawag dito, bagong scenery, atmosphere, bagong ambience, a change of environment while you are working, kasi it doesn't matter naman dahil work from home ka Yes, so pwede ka doon. Tas affordable siya, parang kapresyo lang din yata ng nire-rent, parang kung magkano yung nire-rent niya per month dun sa tinitirahan. Saan ba yan? Parang Mapuntahan na nga. Dito diba? Nabasa ko din, parang dumaan din sa timeline ko yung ganyang klase ng offer. Sabi ko, napakaganda naman nito. Yes. Na totoo yun kasi kailangan talaga natin kailangan buhayin natin ulit to stay sane, mga kaibigan. And part ito ng pagiging sane natin, 'di ba, na kahit paano makapag-travel and sa pupuntahan natin 'yon, not necessarily for leisure, pwede mo namang gawin yung work mo doon. Oo. Kasi nga magstay ka doon ng matagal-tagal, pwedeng 2 weeks to a month, mga ang ganun galing tipo. Kasi tama nga naman din, hindi ka naman required to report for work. So, Yes. kahit saan ka mag-work, basta ma-produce mo yung output mo, okay lang, 'di ba? So, Correct. parang yun yung mga ways na ginagawa para makabalik yung tourism, kasi honestly, talagang mahirap. And for now habang hindi pa naro-roll out yung vaccine, hindi pa alam kung lahat magpapavaccine, yung mga mahabang usapin pa yan. Ang gusto nating i-strengthen talaga is the local na tourism. Kasi yung international, medyo mahirap talaga yan kasi may quarantine period. Mabuti kung mayamang ka, may pang-quarantine ka, go. Pero kung wala, wag ka na, mag-local ka na lang kasi hindi naman required na mag-quarantine. Well, ewan ko, depende siguro sa LGU, pero hindi required. Parang ganun. So, yun yung yun yung maganda dyan. Correct. Yung ang Bora ba, meron ganun? Siguro sa umpisa, medyo hassle lang konti kasi kailangan mo mag-prepare ng mga documents na kailangan ng LGU. For example, kung gusto mo mag-stay ng Boracay, so kailangan mo mag-undergo ng certain protocol, certain process. Actually, pero pag partner, nagawa mo naman yun, okay na. na. May lang talaga, partner, may risk. So, nag-produce ako actually ng video for that nung pumunta ako ng Bora last week. Pero hindi ko lang din sure, partner, kung applicable pa siya until now. Kasi, syempre, nagbabago-bago Kasi nung pinost ko nga yung TikTok video na yun, may nagsabi, kakabalita lang po sa news na hindi na need ng RT-PCR. So, sabi ko, okay. So, kaya nga sinabi ko parang as of today. Pero yung nangyari kasi sa amin, partner, at dun sa mga interested na malaman, tas hindi napanood yung video, ang una mo kasing gagawin dyan, syempre, hanap ka ng flight. And alam nyo po ba na ang flights ay mura? Mura po ang flights Yes. Actually, may nakita ko 888 pesos lang, partner Oo, pero walang pakpak eroplano.
Tapos yung So, ginamit... paano aalis ng airport yun, hindi po namin alam. Hindi po namin sure. Pero meron din naman partner, 990. May pakpak yung eroplano pero yung gamit na crudo partner, cooking oil, vegetable. Vegetable palm oil. Ganun. Akala ko yun ang bayad sa eroplano pero walang piloto. Kanya-kanyang dasal. Kanya-kanyang kabig sa Manibela. Yun. So, pero may mura talaga, no? Para Murang sa akin, ticket, mura siya. yes. Para sa akin, mura siya. In fact, kung nag-decide pa ako ng earlier, feeling ko mas magiging ma-avail ko yung mura. Kasi nung nag-iisip ako na magpunta ng Boran, ang nakuha kong flight na round trip na maganda ang schedule is 3,700 per head, two-way. So para sa akin mura yun kasi normally 6, 7 kahit local, 'di ba? Minsan 8. Ganyan kaya nga minsan mas gugustuhin ko pang pumunta sa Hong Kong o kaya sa ibang lugar kasi mas mahal ang local. So kung nakita ko na 3,700, para sa akin mura 'yon. Hindi pa ako nag-decide agad, medyo tumaas ng konti pero mga 4,100 lang. So technically, hindi rin siya masyado mahal, 2,000 per way, 'di ba? So not bad, 'di ba? Not bad. Totoo 'yon. Kaya lang, yun nga mura yung airline. Actually, madami ding murang hotels. Yun yung sabi sa akin ng discounted ba ang mga hotels? Oo, ngayon? partner. Yung napuntahan mo, magkano na ngayon? Sa Feliz Hotel, ang mura partner, naman, 130 pesos lang. Grabe ka naman, partner. Pwede naman, pero doon ka lang sa labas, lahat ng gamit mo nakakalat. Doon ka sa lilim ng puno, sa tapat ng hotel. Oo, yan. Sana abot ang 130 pesos mo sa may puno ng hotel. Doon lang. Kung paano ka magsi-CR, problema mo na yun, 130 pesos lang pinabayad mo 4 diba? days. Oo. 4 days. Papahiramin ka naman nila ng panghukay ng buhangin. Doon mo ibaon. True. Pag na-CR ka. Actually, yun din ang sinabi nung general manager ng Feliz Hotel. Hello kay Sir June. Ayan, good morning. Ang hindi alam ng mga tao, mura din ang mga accommodation ngayon. Kasi syempre, subukan mo magtaas, 'di ba? Wala na nga masyado pupunta, taas-taas mo pa. So talagang nagbaba din sila. Kasi alam nga naman nila na mahirap ang buhay, hindi ganun kadali ang travel, ganun. So, mura ang flight, mura ang accommodation. Ito na ang malupit dyan. Yung RT-PCR. Yun kasi ang hindi siya mura Unless, for others, ang sabi daw nila, merong libre naman, like sa PGH or Red Cross. Pero hindi ko sure, partner. Hindi ko rin sure. Hindi ko na rin trinay kasi may bata kaming kailangan ipatest. So, ayoko. So, syempre, alam mo naman, partner, yung libreng tuli nga, ang haba ng pila, di ba? Libreng RT-PCR pa, sigurado ang haba-haba talaga nun. Kasi di ba, anything na libre dito sa Pilipinas, talaga namang pinipilahan ng husto. So, parang ayoko namang i-risk na pipila din kami na may kasamang bata. Okay, so, yun yung medyo binayaran namin, 3,200 per head. So, yun yung medyo nagpamahal actually. Ang nakakalurkay dito, partner, hindi ka na, ginawa mo na yung lahat, hindi ka pa sigurado. Unless dumating na yung result ng COVID test ng RT-PCR. Nakakalurkay dito, hindi pwedeng a week before para may time ka mag-prepare. Hindi. Dapat 2 days before. So, alam mo yun, 2 days before ang RT-PCR. So, pwedeng kaya nga up to the last minute, partner, hindi ako sure kung dapat ba ako mag-impake o hindi. Kasi baka babaya. So, diba? not until lumabas talaga yung test. Kasi pag totoo yun, mga kaibigan, na minsan akala natin sigurado tayo nagpabuka ng hotel, tapos nakapagpabuka na din ng transport mo, halimbawa ano man yan, kung saan man, land or boat or airplane. Minsan, pupunta na ako dyan, nag-positive ka doon sa result. Lahat to mababaliwala, lahat to lahat talaga back to zero. Hindi lang yun, partner Yung nakagastos ka na ng airline, nakagastos ka ng accommodation kasi kailangan mo bayaran beforehand lahat yan Diba? Yes. Nakagastos ka pa sa PCR. Pag nalaman, RT-PCR, pag nalaman mo pang positive, maka-quarantine ka pa. Yun pa yung doon parang, kasi identified ka identified ka Kasi yun, at whether asymptomatic or not, iko-quarantine ka. Nakakalurkay dyan yung possibility ng, alam mo naman dito sa Pilipinas, yung chismis, o kaya yung
ano tawag doon, yung discrimination. Pero may diba? nabasa din ako, partner, parang unlimited rebooking ba? Yun ba yung term nila ginamit nila? Parang posible din siya. Sa isang airline yata, napanood na basa ko. Pero ano, pag headline lang kasi wag tayong masyadong parang unlimited rebooking kunyari. Tapos pero hindi mo binasa. Dapat a week before, i-advise mo kasi kung 7 days before na, saka mo lang sila in-advise para mag-rebook, hindi na nila i-allow. Yung problema dyan, partner, ang RT-PCR nga 2 days before. So, wali din. Paso din. Hindi wala namang, awan ko sa flights wala naman yata tumatanggap ng book ng RT-PCR na more than 72 hours. So 72 hours lang talaga siya. Yun yung very tricky part talaga diyan Kaya nga nung ginawa namin yun, sinabi ko sa bahay na nga lang ako, nalilito kaya na nga, actually, risk ko lang din talaga. Sa bahay na lang. Totoo. Hindi, pero totoo. Kaya nga yung mga iba, kahit gustong-gusto nila, sa bahay na lang tayo kasi ang laki ng i-risk mo Although hindi ganun kalakihan compared sa travels before kasi mas mababa nga than usual, diba? Pero ang laki ng i-risk mo, bukod sa gastos, ang i-risk mo yung possibility na malaman mo, diba? Kaya nga yung iba, madaming asymptomatic na gumaling na lang, di nila alam, diba? Kasi di naman sila nag-test Kasi nga what you don't know won't hurt you. Tama. Pero pag nagpa-test ka, kapag nagpa-test ka, na asymptomatic ka na mo, wala kang nararamdaman, mukha kang hindi nakakahawa, ang taba-taba mo nga, sobrang mong healthy. Diba? Yun. Kaya sabi ko na lang talaga, well, I really want to take this break. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa asawa ko, parang mag-ano na lang tayo. Parang kung if it's meant to be, it's meant to be. Kung if it's meant to be also na malaman natin na, kunyari, positive, sabi ko, di it's meant to be, ganun talaga. Di siguro, kailangan nating malaman, diba? Yung mga ganun. So parang, kaya ko siya pinush. Kaya alam mo, partner, yung pag-aabang ko dun sa result ng RT-PCR, talaga naman. May pati Santo Rosario, no? Oo, partner. Tapos lumalakad ng palood sa Baclaran Church, mga ganon, na talagang, Lord, wag niyo pong hahayaan na mag-positive kami, sayang po yung perang pinambot namin sa airplane at saka sa hotel, at saka kung saan mga pinaggastusan namin. True. Actually nga, partner, nag-ano ko parang meron akong sinacrifice ng buong Lenten season. Sabi ko, Lord, mag-negative lang po kami, ito po yung hindi ko gagawin. Yun talaga yung sinabi ko, kaya diba? May in-offer ka na agad na kapalit. May inalay na akong kapalit. So sabi ko nga sa partner na nakita ko na yung pumasok sa Gmail, nakalagay yung parang result of ganun. Sabi ko sa'yo, nangihinig ako habang binubuksan ko. One email per person. So, isa-isa. Alam mo yun? So, ako muna. Sabi ko, shucks, negative. Si asawa ko, negative. Ganyan. Tapos, isa-isa. Hanggang sa dulo, 5 kami. Nakakaloka talaga. Pero alam mo, partner, kaya nung nag-negative, sabi namin, sige na, go. Pwede na isara yung maleta. Kasi the whole time, nakabukas lang yung maleta. Anytime, pwede ibalik yung mga gamit, di ba? Parang hindi rin kami bumibili ng lotion. Ako pa, partner, sobra ako mag-OOTD. Paghahandaan ko talaga yan. Hindi ko pinaghandaan. Kasi hindi ko sure. Hindi ka pa handa lugar na yun. Hindi ko yung pinagdandaan. Hindi ka pa handa sa mga sombrero mapagkalalapad. Hindi ko yun. Siguro, yung OOTD mo, ganap na ganap Ang lapad ng sombrero. Parang galing ka na Inglaterra. Asyendera na paglaro sa mga anak sa sand. Nakakatawa talaga yung tsura yun. Sabi nga na raketera, wow, hasyenderang datingan ayaw mainitan. Hindi, kung meron man akong pinagandaan, partner, yung nag-iisang sombrero na yon. Kasi alam mo kung ba, una, mura lang yon. Huwag magpalin lang. Murang-mura lang yon. Yun lang yung katangi-tangin kong binili sa SM. Hindi, when I say that I prepare, partner, I really prepare from head to toe. Ako nag-prepare lang ako sa head, okay? Hindi hanggang toes. Hindi kasi pag-prepared po si Nicole yan, dala niya po yung buong cottage. Yung payong po ng Starbucks, dala niya papuntang Boracay. Ganun siya pag nag-prepare. Ganun ako mag-prepare, partner. Per day, iba-iba yung color ng shades ko. Per day, iba yung tsinelas ko. Kaya lagi kami nagpapa-extra baggage kasi ganun ako mag-prepare. Kaya when I said na hindi ako prepared, talagang hindi ako prepared. Yung sombrero lang talaga kasi naaliw ako sa kanya, sobrang yan laki. Alam mo, parang, wow, ang laki nito. Parang hirap-hirap naman na yan, dali. Paano mo nagpagkasya sa maleta? Pwede ka naman bumili ng ganun sombrero sa Boracay. Walang ganun kalaki. Sorry. Walang ganun kalaki. Wala. Mas maliliit doon. Buti kaya nga, nung nandun ako, partner, humahawi ako sa mga taong iilan lamang. Sabi ko, ay, perfect buy.
Best buy ever. Hindi nga ako nagkasya sa elevator, partner. Nagbukas ulit yung elevator nung dumaan ako kasi umawi yung yung sombrero. So, alam mo yun, yung ganong klase mga eksena yung pagdadaanan pag travel. Kaya medyo hindi lahat talaga ay okay pa rin with it. Tapos kaya alam mo partner, sobrang na-appreciate ko yung Bora. Okay talaga siya for tourists now kasi hindi masyadong maraming tao. Pero unfortunately, hindi siya okay for locals. Lalo-lalo na yung mga locals na nag-offer ng mga kung anik-anik na activities. Hindi talaga okay sa kanila yung ganitong klase ng setup. Kasi partner, wala masyadong foreigner. Mga Pilipino, mag-picture lang, wala nang pake, di ba? Kahit hindi naman talaga mag-activity, ang mahalaga, picture. Di ba? Yung mahalaga, mag-picture, yun yung mahalaga. So, wala ding mahihita masyado sa mga Pilipino. Di ba? Hindi masyado mag-activity, yung mga gano'n. Nakakalungkot. Pero ako on my part, nalungkot ako sa hindi ganong kadami at ang daming nagsara. Yun for now. Starbucks na sarado doon alam mo, nasa beach. Pauno, kala mo na suki talaga ng Starbucks Boracay. Di pa nga nakakarating doon. Kala mo stockholder. Makaunaw talaga, kala mo naman. Sa'yo. Kala mo may share. Sa'yo, ikaw may are. Di ba? Pero ibig sabihin, parang nakakalungkot kasi ang dami nagsara na yung normally na di-mall partner na sobrang daming tao. Madami akong pictures partner na wala akong kasama. Isipin mo, halos lahat ng photos ko, wala akong photo bomber. Ang photo bomber ko, the sky, the clouds, and the sun. Yun yung good side. Walang tama yun. Ikaw lang solong-solo mo yung dagat, solong-solo mo yung shore. Pero kami, nagplano din kami ng mga tropa namin, kaya lang di namin itinuloy kasi nga maliba doon sa yung madami nga ayusin o kung ano man. Mas enjoy kasi namin yung nightlife. Nung may friend kaming nauna dyan, tinanong namin, sabi namin, buhay ba yung Boracay sa gabi? Sabi, wala. Pagdating ng alas 7, tulog na daw yung mga tao. Sabi, kasi pangkaraniwang isla na siya. Para kung ano siya isla. dati. Isla na siya. Na pag so, ayaw dilim, madilim na. Ayaw diba? Pero ang Boracay, di ba, naging naging talagang 24 hours ang tao. Wala nang partner. Alas 2 na madaling araw, ang daming tao na nagpalakad-lakad. Correct. Wala nang partner yung nagpa-fire dance, wala din yung sa beach na mga nakasulat, welcome to Boracay, na mga ganun na sandcastles. Wala din. Wala din kasi syempre sino magpapapicture doon? Mga Pilipino na naman walang pera. Oo, diba? Tapos ang tawad ng tawad. Diba? Yung magpabananabot, pwede ba kalahati na lang, sir? Oo, correct. Diba, yung bang mga ganon. Pero ako naman, partner, kaya ako siya pinush dahil naman doon. Kung ikaw, partner, kayo ng friends mo, nagbalak pero hindi nyo pinush kasi nalaman ninyo na yung nightlife hindi buhay. Ako naman, kaya ako siya pinush kasi nalaman ko na hindi na buhay ang nightlife. Kasi hindi ako bumabalik dati sa Bora. Nasabi ko na to ilang beses Hindi ako bumabalik sa Bora at lagi kong pinipili yung Bohol. Noon ko pa nasasabi to sa Tambalan. Because mas laid back at mas isla feels yung Bohol kasi hindi pa ganun ka party. Unlike sa Bora, sobrang party. Hindi na kasi ako, I'm not that type of girl. Hindi na tita na partner, ayoko na gusto mo ng katahimikan yan. Oo, inaano ko na, ginajudge ko na yung masyadong, correct, gusto ko na ginajudge ko na yung mga taong masyadong skimpy ang bikini. Nakakatawa nga, may isang lumakad sa harapan ko. Talagang, kitang-kita na talaga yung pisngi ng Pepe, partner. Sabi talaga ng mga nakatambay sa labas, parang, bawal po ba mag-shorts? Kasi si ating talaga, mga ganon. So, nagugulat na ako sa mga ganon. Kung dati hindi diba? So, kaya ako pinushibora. At kaya talaga naman kami mag-asawa, talagang ina-enjoy namin siya ng husto. Kasi nga, hindi na kami party people. Pero for party people, hindi masyado. Totoo yun. Kanya-kanya. Kami, ang hinahanap talaga namin, kasi the last time na nagbora kami, siguro 15 minutes lang kami naligo sa dagat. The rest, puro party. Kapag gabi kasi uuwi kami alas 4 na madaling araw, gigising kami alaw na ng tanghali. Tapos syempre kakain tas idlip ulit, mga ganun, tas gabi na naman. Walang ligo talaga sa dagat. So, ganun yung namin, yung intention, parang ganun. So depende sa intention mo, kabish. Kung gusto mo ay nature trip, 'di ba? So perfect itong time na to para sa iyo kasi talagang walang tao, dagat at kalikasan lang yung makikita mo. Correct. Pero kung intention mo naman, ang purpose mo naman ay mag-enjoy, mag-party o kung ano man, feeling ko hindi pa. This is not the perfect time. Oo, kasi may strict pa din talaga sila. Tsaka,
yung face mask, face shield, yun, in-implement pa din nila talaga. Ang mahirap pa pala, last na ikukwento ko, partner, yung QR code. May QR code pa pala. Parang after mong makuha yung negative RT-PCR, ipapasa mo lahat ng documents mo para makakuha ka ng QR code. Yung QR code, yun yung parang code, yung QR code mo. Code name shider mo pag nandun ka na, no? Yeah, parang ganun. So, bine-verify pa yung Aklan team. Kasi may mga ibang mga Pilipino daw partner deny ang RT-PCR. Kaya sobrang parang bine-verify pa. So, hihintay mo pa pala yung verification na yun. Tapos, bago ka makarating ng Island of Boracay partner, 5 times ipa-flash yung QR code mo sa kung kani-kanino na mga counter. So, ang nahagard lang ako dun partner, may face mask ako, may face shield ako, hindi ko naririnig yung mga instruction nila. Nag-helmet ka pa nga, nakita ko pa nga, nag-helmet ka pa. Para helmet diving sure naman yun. Ay, mali. Helmet diving ba? Ay, under the sea na pala yun. Nakala ko, during, while traveling, suot mo. Diba? Ay, pero ibig sabihin, partner, nakakahagard kasi naka-face mask tsaka face shield. Tapos may karga kang bata, tapos mainit. Tapos mapa-QR code, tapos isa-isa QR code, papakita mo pa isa-isa ID, tapos isa-isa temperature, mga ganun. Yun yung mga ganun mga pagdadaanan na proseso. Tama. In other words, mahigpit. Tama naman tama yung ganung, lang naman dapat. Yung ganung proseso. So, ikaw, Kabisyo, after namin pag-usapan ito, nasa sayo naman yan. Kung pwede ka mag-travel, pwede yun, allowed yun. Pero, kailangan mong, you have to follow certain protocol. Yes. So, hindi ka pwedeng punta lang ng mawawala punta. Yun. Yes. Correct. Hindi ka tulad dati na pwede ka na lang, basta may pera, pwede ka pumunta. Hindi. Ngayon, ang dami ng mga considerations. Ganun. Yes. Oh, yun lamang. Oh, so ingat po kayo kung meron po kayong gustong puntahan na lugar. So alamin po ang lahat ng requirements para hindi naman po sayang yung pagpunta po doon. And then when you finally get there, make the most out of it kasi pinaghirapan mo yung makarating doon. Ito yung literal na pinaghirapan mo talaga na bago makarating doon. Correct. Ingat-ingat po tayo mga kabisyo dahil the virus is still around. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Baywagang Burnay ang ating mapapakinggan kaya't inyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yon. Always your number one. SM Radio Station.